At dahil gusto kong maparami yung aking mga crayfish, bumili ako ng tarapal para naman maluwang yung kanilang lagayan at para mas komportable ang kanilang bembangan. Blue pipe nga lang yung ginamit kong frame para mas mura at saka mas magaan. Napagod nga ako sa pag-assemble nito kasi naman nakabantay si inspector at laging chinecheck kung tama ba yung pinaggagawa ko dito. Kaya naman wala pang kalahating oras natapos ko na yung proyekto. Tinalian ko nga ng cable tie yung gilid para maganda at malinis tingnan. Tuwang-tuwa nga ako nung natapos kasi ang ganda niya. Kaso nung ililipat ko na yung mga crayfish ko nakita ko yung may namatay na. Siguro masyado siyang na-stress kasi nga buntis siya tapos hindi ko pa nahiwalay agad. O kaya naman sa tubig dahil wala akong water pump dahil nga wala kaming kuryente dito at umaasa lang ako sa solar. Kaya naman naisipan ko na lang iuwi yung aking trapand para mas maayos ako makapag-breed dito sa bahay kasi nga may kuryente para sa kanilang aerator at saka sa water pump. Lalo ngayong nag-uulan hindi na masyadong maasahan yung solar at habang nililipat ko nga sa ating trapand yung aking mga crayfish natuwa ako kasi napakalinis tingnan at saka napakaluwang. Nalungkot nga lang ako kasi namatay yung aking mga gapis. Sinama ko kasi sila sa isang lagayan lang kasama yung ating mga crayfish. Sayang lang kasi isa sila sa mga nakakapagpalinis ng tubig. Siguro huhuli na lang ako ng janitor fish dito sa sapa namin para may tagapaglinis pa rin ng ating pond. At speaking of tagapaglinis ng pond number 1 talaga dyan yung filtration system natin. Kaya naman magdi-DIY tayo ng filter natin gamit lamang yung mga lumang balde. At para mabutasan naman nag-init ako ng tubo tapos tinutok ko, pinasok ko and boy walang daplis. At para mag-lock naman yung tubo sa loob at walang tagas gumamit ako ng female at male na adapter. Tapos nagupit nga lang ako ng interior ng gulong na ginawa kong rubber gasket para wala talagang leak. Yung sa ilalim nga pala yun yung pinaka-drain niya pag lilinisin natin. Tapos yung taas naman yun yung overflow niya na pupunta naman sa ating pond. At ito naman nasa gitna na may butas-butas ito po yung pinaka-inlet niya. Kumbaga yung tubig na papasok dito galing naman sa pond natin. Kumbaga yung madumi papasok dito and then ilalabas niya ng na-filter na so malinis na siya ibabalik na niya sa pond. Bumili nga pala ako ng mga filter media, pandagdag sa ating mga graba at mga bato-bato para sa mga beneficial bacterias na maganda para sa ating mga alaga. At dahil okay na nga yung ating filtration system, kukuha naman tayo ng mga aquatic plants, dagdag oxygen at taguan na rin ang ating mga crayfish. Buti na lang at marami tayong pwedeng kuning aquatic plants dito sa sapa, kaya naman hindi na natin kailangan bumili. Mga kuya po nga pala yung marami dito sa sapa at saka mga water lilies. Kuya po ang tawag dito sa amin sa mga water lettuce. Buti na lang bababaw yung sapa ngayon kasi nasa gitna yung mga water lilies at habang kumukuha nga ako ng mga water lily, ang dami kong nakitang tilapia, na-miss ko tuloy yung mga isda. Ito ang water lily. Ito. Ganyan ang water lily. Ito, water lettuce. Yan ang pagkakaiba. Water lettuce, water lily. At pag uwi nga namin ng bahay hinugasan ko muna yung mga aquatic plants para matanggal yung mga insekto kaya naman kung ano-anong mga dumi dyan na pwedeng makasama sa ating mga alaga. At pagkatapos ko naman malinisan nilagay ko na agad sa kanilang bagong tirahan. At bago nga tayo matapos gusto kong i-shoutout yung ating kabukid na si Akia 2.0 Vlog. So paano mga kabukid, hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod. Salamat po sa panonood. Ingat-ingat!